From 11 degrees sa tuktok ng Benguet hanggang sa mainit na alaw ng La Union. Nilalamig. Sarap! Sinubok kami ng lamig, hangin, ulan, pagod, at mahabang kalsada. Nabutan na kami ng bagyo dito. And you know what I realized? Lamig! Hindi lahat ng adventure ibibigay sa'yo ng perfect Oh my sunrise. God! Kakayanin ba ng Mavic yung ganitong klase nga? Sometimes it gives you storm. Sometimes it gives you fear. Pero parang nakakatakot magpalipad ng drone. And sometimes it gives you a road na hindi mo alam kung kaya mo pa. Ramdam na natin yung init, mga ka-ventures. Pero kapag tinuloy mo, doon mo makikita kung bakit worth it pa rin bumiyahe. Mapangha ka talaga, kunyari nag-ride ka, tapos ganyan yung view na makikita mo. Another day, another adventure. Tara, biyahe na tayo. Walang nagsabi sa akin na ganito pala kalakas ang hangin kapag nasa taas ka ng atok. Good morning mga ventures. Grabe ang lamig. 11 degrees kanina. Ngayon, check ko 11 degrees pa rin pala. 5:49 AM. Tapos parang naabutan kami ng bagyo dito. Napakalakas ng hangin mga ka-ventures. At lalabas ako. 11 degrees ang lamig. Pero hindi siya yung normal na lamig lang. It was a kind of a cold na tatagos talaga sa buto mo. Gusto ko sana magpalipad ng drone ng umaga. Pero, grabe, lakis. Hinahangin tayo. Uy. Grabe, labig. Kahit naka-jacket ka na, Hindi ko alam kung naririnig niyo yung hangin pero napakalakas. ramdam mo pa rin siya sa loob ng katawan mo. Grabe. Sakit sa liig. Lamig. Kaya takot ako. Hindi ko alam kung kakayanin ba ng Mavic yung ganitong klase nga. Pero sa lakas ng hangin, alam kong hindi na safe. Naririnig niyo ba yun mga ka-ventures? Sabi, napakalakas ng hangin. Sumisipol talaga mga ka-ventures. Hindi lahat ng shot kailangan pilitin. Grabe. Alam mo parang nasa tunnel ka. Ganun yung tunog. Ang lakas. And that's one thing about travel. Hindi ko alam kung naririnig niyo mga ka-ventures eh. Hindi lahat ng plano kailangan ipanalo. Ganda dito. Pero parang nakakatakot magpalipad ng drone. Ayun. May sunrise na. You accept kung ano yung kwento na ibibigay sa'yo ng kalikasan. Grabe yung tunog. And that's how loud the mountain gets kapag wala kang ibang narinig kundi panahon mismo. Grabe ngayon ko lang na-experience. Gusto ko talaga sa malamig pero Para kang nasa loob ng isang wind tunnel. parang 11 degrees. Parang napakalamig din pala. Ganun kabigat yung hampas sa mukha mo. Lamig. Lamig. Sana makababa pa kami ng mas try namin agahan. Medyo dumidilim na rin yung kalangitan. Kasi may parating na bagyo. Minsan, the mountain doesn't welcome you softly. Sometimes, it reminds you na bisita ka lang dito. Gusto sana namin makita yung first light na dahan-dahang tatama sa bundok. And that's the reality of adventure. You don't control everything. Pre, pahing kape. Mainit na kape lang muna ang nagbigtas sa amin ngayon. Simple lang siya, pero kapag nanginginig ka na sa lamig, one sip of hot coffee feels like life coming back to your body. Pare, pagka pumunta kayo dito sa Okay, mga ka-ventures. So, alis na kami. Last check muna. Yung helmet, yung gloves, jacket, camera, motor. Kailangan siguraduhin lahat. Mapangha ka talaga, kunyari nag-ride ka, tapos ganyan yung view na makikita mo. Pero hindi madaliin, i-enjoy mo yung bawat moment mo. Pero alam mo, kailan ka babalik eh. Habang pababa kami ng Benguet, alam mo yung feeling na habang nagmomotor ka sa curbs, nawawala lahat ng ingay sa isip mo. Okay mga ka-ventures, so meron tayong pupuntahan. Isang idol natin na alam kong kilalang kilala niyo yan. Nalaman namin na nasa may bandang atok din siya. So sana maabutan pa natin. 12 pa naman daw sila or tanghali pa sila aalis. Dumaan kami sa sikat na half tunnel sa Benguet. Sa video, it may look like just another road. Pero kapag andito ka mismo, iba yung dating. You start to think kung paano hinati ng mga tao yung bato. Paano binutas yung tigas ng bundok. Just to create a path. Just to help people pass through. Just to connect one place to another. And while passing through it, naisip ko, ganyan din minsan ang buhay. May matitigas na parte. May mabibigat na harang. Pero kung hindi ka nahihinto, eventually, makakagawa ka rin ng daan. From the highway, kumaliwa kami papasok ng isang off-road trail na sadya naming pinuntahan. Hindi siya smooth, hindi siya easy. Medyo malubak, medyo maputik. And there are parts na kailangan mo talagang dahan-dahanin. Off-road adventure. Let's go. Kailangan mong subukan yung daan na hindi ka sigurado. Because maybe, at the end of the road, may naghihintay na moment na hindi mo makakalimutan. Dumiretso kami sa Stellar View para puntahan yung isang taong matagal ko nang pinapanood.
Okay mga adventures, so nandito na tayo sa Stellar View. Iba yung feeling kapag yung dating napapanood mo lang sa screen, kaharap mo na ngayon in person. Nandito si J4. Hey, Jom! Uy, idol! Grabe, ngayon lang oh. Oo nga, sino kasama mo? Asawa ko po, tsaka po si Tony Ventures. Hey, Idol, what's up? ngayon sa idol oh, idol oh. Hey, angas ng ano mo ha, packet trip mo ha. Guys, namit na rin natin ang idol natin. Hey, what's up? J4 in the house. Ayan. Alamig dito sa Oo nga po eh. Inaabot tayo ng 11 kagabi. 11 degrees. Oo po, kagabi. Solid, no? Ayan. Ko po si Ate Del po, tas si Tony Ventures po. Ayan. Ay, nagpa-vlog ka din. Yes po. Ayun, shoutout kay Tony Venture. Subscribe kay Sir. Ayan. Nice to meet Grabe. you. Ganda ng view nyo dito, idol ah. Ganda ng view. Oo. Woo! Celebrate ng birthday sa ano, LU. LU. Elio. Mag-upload some. Ay, siya. Mag-vlog sam kayo? Ay, naman, party. Cian Ventures. Ikaw yun eh. Oo po, pa-shoutout. Shoutout kay Cian Ventures. Dito kami ngayon sa Atok. Napakalamig dito. Siyempre, huwag kalimutan ni follow at i-subscribe. Tropa natin si Jom Cian. Hey! Grabe, pinuntahan namin. Sakto nung nalaman namin na nandito si Idol, di namin pwede i-miss to. Oo. Sobrang bira eh. Master idol eh. Kaya tayo nag-vlog din dahil kay Idol. Malupit din mga video nito. Panoorin nyo sa YouTube. Ay, thank you Tignan po, nyo, thank you po, thank you po. Yan, sana minsan makapag-rides tayo, Idol. Oo. Thank you po. Sige. Ingat kayo. Kung rider ka, malamang kilala mo na siya. 1, 2, 3. Tab, alam mo ba tayo nagka-CF Moto? Nag-chat kasi siya. Siya yung nagsabi ng Oo, lagi kami magka-chat para kami mag-jowa eh. Tapos, kaya rin ako nagkaroon ng Commander 2. Siya din yung nag-recommend nun. Ay, kung bumili ka na ng Aero. Diba? Sarap gamitin, no? Actually, hindi ko pa nagamit kasi yung comms ko, Oo. Hindi pa nalilipat. naka-printcon kami Oo. para pag trip na to. So, ginamit ko muna yung luma ako. Hindi. Diba, para hindi mo na ilipat, bili ka ng Asmax sa Secmoto Supply. Patay na. Nakapag-promote. Yun yung ilagay mo doon sa Aero Asmax. Commander. Oo. Yun yung- Pero Ayan, syempre, so alam nyo na. Asmax na. Huwag kayong mag-PPM. Mabubudol kayo. Budol. Bad influencer. Lahat naman ng nire-review ni Idol, talagang good naman. Talagang perspective niya yun kung ano yung paggamit. Ganun. Kasi nagdadalawang isip siya kung bibili siya ng So, NX 500 tsaka or ano, CF Moto 450. tsaka yung zone test kasi Tsaka zone nag-zone test. test. Ayun. Eh, nagkaroon tayo tatlo nun. Experience talaga natin at nagamit natin na matagal. So, Nauwi siya sa CF Moto. 450 MT. Hindi, ano talaga, maganda talaga. Value for money, CF Moto 450 MT. Ayun. So, hindi lang yung motor eh. Ang problema, pati mga side pannier na ano na. Yun yung gastos eh, hindi yung motor eh. Yung accessories. Hindi, okay lang yan. Pero, Please nag-enjoy tayo, ayan. di ba? So, para makasabay din tayo kay Idol. Pagka Oo. next time makakasama Oo, tayo. sige, magmotor tayo. Rides tayo. Kasama kami. Siyempre, Oo siyempre. nga, Idol. Ikot-ikot tayo dito. oh. Oo. Bubudulin Kahit ko ma- kayo. Basta kakaya. Heads upan lang kami para Oo, mas sige, schedule. sige. Kasi may trabaho din eh. Oo. Kaya parang si Idol, full-time ka ng Idol. Ayun, full time Wala na ako. Ito na Yung talaga. simula nung pinapalit kasi natin siya dati, ano pa, may work pa, kaya Oo. sumisingit-singit lang sa ano. Pero kayo full-time na. Ayun, full time na. Sana soon din tayo. Thank you, Idol. Thank you. Nice meeting you po. Nice Oo, meeting Ingat you. kayo papuntang LU. Okay. Hi guys, this is J4. Big shout out po sa Team Nomad. Ayan, nandito kami ngayon sa Atok Benguet. Napakalamig. Punta kayo dito. Team Nomad. Sana magkita tayo soon. Thank Ingat. you po. Mga rider din po yun eh. Mga riders din. Opo, Ride thank you safe, po. ride safe. Si J4 yung tipong content creator na hindi lang basta nagmomotor para magpakita ng daan. Pinaparamdam niya sa'yo yung biyahe, yung pagod, yung saya, yung hirap, yung ganda ng Pilipinas na minsan hindi mo pa napapansin kung hindi mo talaga lalakbayin. Mula sa malayong barangay, matitinding mountain roads, coastal rides, camping adventures, at mga lugar na hindi basta-basta pinupuntahan ng ordinaryong traveler, napuntahan na niya. Kaya hindi nakakagulat kung bakit ang daming riders na ang na-inspire sa kanya. Hindi lang siya nakabuo ng content, nakabuo siya ng community. Mga taong dahil sa kanya, mas na-inspire mag-ride, mag-explore, at makita ang Pilipinas gamit ang sariling motor. Pero ang pinaka-solid sa lahat, kahit malaki na yung naaabot niya, kapag kaharap mo siya, simple pa rin. Totoo pa rin. Parang kapwa rider lang na handang makipagkwentuhan tungkol sa mga kalsada, motor, at mga pangarap na biyahe. And that hit me differently. Kasi minsan, yung achievement ng isang tao hindi lang nasusukat sa views, followers, or numbers. Minsan, mas nasusukat siya sa dami ng taong napapabangon niya para sabihin, gusto ko rin bumiyahe, gusto ko rin makita ang Pilipinas, gusto ko rin subukan yung kalsadang dating pinapanood ko lang. At sa moment na yon, habang kausap namin siya, na-realize ko
ito pala yung ganda ng riding community. Hindi mo kailangan magpanggap. Hindi mo kailangan maging sikat. Hindi mo kailangan maging pinakamalakas sa kalsada. Kailangan mo lang ay maging totoo. Kasi sa mga rider, minsan isang kamayan lang, isang kwentuhan lang, parang matagal na kayo magkakilala. Napunta agad ang usapan sa motor, rides, future plans, at of course, sa mga comms. Napakwento tuloy kami tungkol sa bagong communication setup na mas madaling gamitin kaysa sa luma kong ginagamit. Simple lang yung usapan, pero ang saya. Because on the road, hindi lang lugar ang nadidiscover mo. Sometimes, you discover people. You find inspiration. You find connection. And sometimes, you find family in places you've never expected. Before leaving the cold climate of Benguet, syempre, kailangan muna natin subukan ang sikat dito sa Baguio. Okay mga Venture, so bago tayo umabot ng La Union, kakain muna tayo dito for lunch. Sarap. So, dito tayo sa Wat-Wat County. Ito yung fried Wat-Wat. Ang fried what-what. Subukan muna. First bite pa lang, gets ko na kung Ako bakit naman. hinahanap-hanap to. Sarap. Napag-aralan mo yung Wat-Wat. Yung dito kasi guys, napansin namin, parang sobrang daming stores na nagbebenta ng Wat-Wat. Parang na-curious kami. Parang delicacy talaga nila dito sa Baguio. So pagka mga taga Baguio nakapanood dito guys, bakit ba sikat ang Wat-Wat dito? Comment nyo naman sa comment section para din malaman din namin. Please natututo din ako sa mga comment nyo, mga ka-ventures. Okay mga ventures, so on the way na tayo papuntang La Union. So bayan ng Naguilian, Natividad tayo. Papagat na tayo dito. So ito yung ating third gas. Galing tayo di ba, Antipolo, Ato. So third time natin magpapagas ngayon. Pero malapit na tayo, 47 minutes. 700 pesos yung third gas natin. Dalawang 800 tapos isang 700. So tara, 47 minutes. Nasa LU na tayo. So from malamig, hindi naman tayo sa mainit. Partly summer pa din. So, tingnan natin kung aabutan tayo ng pag dito. Oh, sa LU, 17 kilometers. And while going down the mountain, unti-unti ko nang nararamdaman yung pagbabago ng panahon. Big Kukuyog. Okay, La Union. Let's go! Oh, ramdam na natin yung init, mga ka-ventures. Dati dalo, tuwa na, nasa LU na. Napapatram sa likod ni Kuya Marlon eh. Kakarating lang namin, napakainit naman dito ngayon. Solid ang atok, guys. So, dito kami ngayon sa may tabi ng Kabsat. Tapos, naghahanap kami ng kwarto. Good for 4 packs. Ayan. Kasama pa rin natin, ayan, si Master Tony Ventures, guys. Ayan. Sa kanyang pinaka-pogi na Zontes 400. Yan yung Kabsat, mga ka-ventures. Ayan. Bigla na nibago nung pagbaba ng bundok eh. Pero napaka-solid nung ride namin. Hindi na nga namin na drone shot kasi nagmamadali na kami. Baka kasi gabihin. So, alas 3 na kami nakarating dito. So, nakapag-register na kami. So, lagi dito register. Tapos, payment na tayo. Payment. So, 1,000 per head. Dorm type kinuha namin. Pero good for 4. Kami lang, sir, doon, sa room. Okay, so, sakto. Kami lang. Sir Makoy, ay assist tayo. Thank you, Sir Makoy. So, ito yung parking natin. Dito, sa baba lang. Ayan, yung motor natin. Tara, punta muna tayo sa kwarto. Napakainit, mga ventures. Alright. We got our room. Sir Makoy, thank you po. Ma'am Ana, thank you po. Simple lang. Enough para makapaglinis, makapagpahinga saglit, and prepare for the night. Hindi fancy, hindi maluho. Finally! Whew! Dito na kami sa aming room. Tapos, dito kami sa may floatsome, jetsome na hostel. Okay? In this video, papakita ko sa inyo kung paano pumarty mamayang gabi. Joke lang. In this video, guys, ipapakita sa inyo yung beach, yung floatsome, jetsome na bar. Ayan. Tingnan din natin kung makapag-side trip tayo here in La Union. Kasi this is just a side trip. So, ganito yung pag-stayan nyo, mga ka-ventures. So, double deck. Yan, tapos may sabitan kayo dyan. Yan. Tapos, may light. Tapos, halos ganun din yung size. So, 4 kayo dito sa isang room. Tapos, meron ding locker. Ayan. Kabilaan din. Solid, no? Pero sino ba naman ang magkukulong sa kwarto kung nandito ka sa LU? Hahabulin muna natin yung last light bago tuluyang lumalim ang gabi. So, tara. Samahan nyo ako. Baba tayo sa may beachfront. Ang maganda dito sa pinagstayan natin, guys, nasa may harapan lang. So walking distance lang talaga yung dagat. So tara, puntahan natin. Because here in LU, when the sun goes down, hindi ibig sabihin tapos na yung araw mo. Ito pala yung floatsome na bar pagka umaga, mga ka-ventures. Ito yung tsura natin pag first time tayo pupunta sa anong tawag, La Union. Wow. And in that moment, Kaya walang tao eh. Angas, ganda. everything felt worth it. Hindi lang yung tao. Let's go. So, pag pumunta tayo dito, kailangan merong yung shades nyo.
Night vision. Tira niya. Pati si Tony Bench, star Oh, ready. di ba? Kitang-kita, Oh. wala akong makikita dyan. Malinis yan. Kailangan niya. Ayan, so nagtuturo rin sila dito, sila kuya. Eh. Surf lessons, pambaler. Ayun oh. Hindi mo kailangan ng sobrang grand moment para maramdaman na buhay ka. Okay mga ventures, so andito nga tayo sa may Kabsat. And nanonood tayo ng sunset. Grabe. Papakita ko sa inyo yung sunset. And order tayo ng buy one take one nila. Until 6 p.m. yung order eh. All goods, all goods. Okay, so papakita ko sa inyo yung sunset. You'll love this. The cold morning, the strong wind, wet roads, the long ride, the tired body, lahat yon. Nauwi sa isang simpleng moment. This is the La Union vibe na hindi naluluma. The energy of the people, the sound of the waves, the music in the background, the kind of noise that doesn't stress you out, and the ocean that somehow makes everything feel calm. Kahit saan ka lumingon, bawat tao may sariling reason kung bakit nandito. Yung ibang tao pumunta dahil magpapahinga. Some came to rest. Some came to forget the weight of life for a while. One view, one drink, one deep breath. And sometimes that's all you need. Sometimes you just need to arrive somewhere that reminds you why you started. Mabilis dumaan ang gabi. And the next morning, panibagong kwento na naman. Pero instead of sunshine, ulan ang bumungad sa amin. Madilim ang dagat. Good morning mga ventures. And ito, second day natin dito sa may LU. Time check 6 a.m. At walang tao sa beach. Umaambon. So, hindi tayo makapagpalipat ng drone. Wala rin tayo mapakitang sunrise. Yung bagyo is malapit na talaga. So, medyo madilim talaga ngayon. Tapos, kunti lang yung tao. Tapos yung place may tapat ng Kabsat. Tahimik pala dito pag umaga. Dito tayo sa may close on Jetsam na hostel. Wala, let's go back to our room. Tingnan natin kung makapag-side trip tayo. Dito kasi tayo para celebrate yung birthday ni Ate Del. Ayan, happy birthday po Ate Del. More birthdays to come po. Tara, balik mo tayong kwarto sa akin. Hindi tayo makapag-lakad. Okay mga ventures, so lunch time muna tayo dito sa Kabsat. Birthday lunch ni Ate Del din ganito. Ate Del, happy birthday! Thank you! Kaya kahit maulan, tuloy pa rin tayo. Humigop muna tayo ng mainit na sinampalukan. Perfect siya sa ganitong weather. Hot, sour, and comforting. Sarap! May alaga kami. Ang mga hayop dito parang medyo welcome sila eh. Nakakapasok-pasok sila. Hindi tinataboy, no? Oo, hindi sila tinataboy. Siyempre, hindi tayo aalis ng La Union nang hindi nagpapakain sa alon. Ligo muna tayo. So kahit madilim na yung sky, kahit hindi perfect yung water, kahit may konting kaba, we still went for surf lessons. At first, akala mo madali. Stand on the board, Itong gamit balance, wait for the wave. made with fiber pero ginalutan siya ng rubber. Para pag tumama sa atin, hindi siya ganun kasakit. Ready? Pull your strong foot, tiptoe. Tayo, ayan. Tayo, push. Forward yung left. Tiptoe, love. Hindi ka naka-tiptoe. O, yung left foot mo, i-forward mo siya. Ganyan. Ganyan, ganun lang. Tapos bend always. Pero kapag ano ka na, pang-usapan na. You can't control the wave. You can't force it. You can't fight it too much.
You have to move with it. You have to trust the timing. And when you finally stand on the board, iba yung feeling. Kahit ilang segundo lang, parang tumitigil yung oras. Kahit magulo yung tubig sa paligid mo, kahit hindi perfect yung tayo mo, there's moments na ikaw lang, yung board, and the ocean. And sometimes, those few seconds are enough to make the whole trip worth it. After surfing, umikot lang kami sa LU ng onte. Kumain ng dinner. Good morning. Kaya na kami, pauwi. Kailangan na naming harapin ang mahabang daan pa uwi. 280 kilometers back to Antipolo. Mahaba pa. Pagod na ang katawan. May bigat na yung balikat. May ngalay sa kamay. Pero kahit pauwi na kami, ramdam ko na buo na yung kwento. From 11 degrees sa Benguet to the waves of La Union. Thank you, LU. Hindi kami masyado nakapag-content ng spot dito. So, mostly vacation lang talaga. Pero ang daming nangyari. And that's when I realized a trip doesn't have to be perfect to be unforgettable. Hindi kailangan laging sunny. Alright, Lord. Gabayan niyo po kami. Daming tayo today. Hindi kailangan laging smooth ang road. Hindi kailangan laging nasusunod yung plano. Sometimes, you just have to keep going. Kahit malamig, kahit maulan, kahit pagod. Hindi mo alam kung ano ang naghihintay sa dulo. Because most of the time, the unplanned moments are the ones you remembered the most. 289 kilometers. Kaya na kaya to? Itang Antipolo. Let's go. Ito yung mga reason kung bakit minsan masarap talagang biyahe sa ganyan or maaga. Medyo maluwag pa yung kalsada. May mga kalsada tayong inuuwian. Pero mas marami tayong kalsadang hinihintay para madiskubre. Kung gusto mong sumama sa susunod na biyahe, hit the subscribe button. Comment mo rin sa baba, saan dapat ang next ride natin? Ako pala si Cian Ventures. Kaya another day, another adventure.